Hello, good morning. Good morning po. Salamat sa panahon, attorney. Go, Chuck. Good morning, Attorney. Salamat nga po sa panahon. Attorney, ito nga po, kinumpirma ni Senator JV Ejercito ang sinasabi niya. Pinag-iisipan na daw po ng kampo ni Senator Bato de la Rosa yung pag-waive po o hindi pagtanggap ng kanyang salary at allowances. Kayo po ba yung kampo na tinutukoy? Kayo po ba yung nagbigay ng pahayag na ito kay Senator JV? Hindi po ako baka mga I'm not sure no from where it came from. I have to check. Hindi po sa akin 'yun galing. Attorney, pero kayo po ba nakausap nyo na si Senator Bato? At ano po ang desisyon dito po sa kanyang sweldo na ngayon nga po'y binabatikos ng tao dahil 31 absences po out of 58 session days. Simula po November 2025, hindi na po siya pumasok. Ano pong tugon niya dito? Well, I had a meeting no with the family I think yesterday no. One of the topics is 'yun. And ang amin lamang pong i-emphasize po dito tatanungin po natin bakit naka-absent siya no. If you know during his first term, 100% attendance po si Senator Bato de la Rosa nung first term niya. Ni isang beses hindi siya nag-absent kasi isa talaga sa principle ni Senator De La Rosa is really to perform his duty and function as a senator maski nung PNP chief pa siya, maski nung ordinaryong policeman pa siya. But now kasi meron kasing merong threat to his life and to his liberty, and that is the primordial reason why he is no longer appearing now. I mean why he is not reporting in the Senate kasi may threat kasi sa kanya. Sana tanggapin yun ng mga detractors niya kasi we have reasons to believe na majority of our people understand his situation. There is this insuperable cause that there is a threat to his life and liberty and even his property kasi kung dakip siya at dadalahin siya sa Netherlands gaya ng kay Tatay Digong. Tatay Digong, former president na yun, dinakip at dinala lang, hindi man lang dinaan dito sa Korte ng Pilipinas at dinala doon sa The Hague. And hanggang ngayon nakakulong pa doon. Sa aming kasing tingin ay ito yung rason bakit he is making himself unavailable now. Mm. And if you will note, yung staff niya kumpleto yung mga functions. Ang duty po ng senator is not only to argue personally in the Senate floor, no. His staff also pursuant to his instructions are conducting research, submitting reports to the Senate, no, and conducting their own function as as a senator by way of performing his duty through the production of Senate reports, through production of bills, no. Yun Mm. po ang ginagawa naman nila. Nagbibisit ngayon nga walang recess ngayon ng Senado at ng Mm-mm. Kongreso. The senators are no longer in the Senate hall. They are likewise in the constituents, no. Mm-mm. Consulting as to what are the best proposals or bills that can be passed in order for us to solve our Oo. country's Oo. multifarious problems. Sige. Yun po ang nasa Mm. tingin namin. Oo, Mm. attorney, oo, mukhang alam na rin ng publiko, yan po mga dahilan na yan na nasabi nyo rin po noon, no? Mm. Kasi yan din po ang sinabi nyo sa amin nung time na nawala bigla si Senator Bato at hindi na nga po nagpakita sa Senado. Pero ngayon po kasi may nakahain dun sa ethics complaint. At ang gusto po naming malaman, kung may desisyon na po ba, sabi nyo po nakausap nyo yung pamilya niya, kung talagang dahil po yung mga Pilipino ang sinasabi, mahirap ang buhay ngayon, di naman po nila nakikita si Senator Bato dun sa Senado, kahit pa sabihin natin na tuloy ang trabaho, pero ang hiling po ng iba, baka pwede magkusa na daw po siya. Doon po ba sa aspetong yon na sinasabi din ng mga kapwa niya senador na magkusa na wag nang tanggapin, may desisyon na po ba o wala pa po? Para lang po malinaw. Yun ang hiling ng Pilipino. I really doubt it. No? Ang iba lang niyan ay yung mga detractors lang talaga niya. Maski i-conduct tayo ng survey ngayon, yung totohanang survey, hindi lang galing sa ibang mga survey outfit na doubtful naman. I'm very sure, no, as long as the sun rises in the east, majority of the Filipinos understand the situation. Pero as to that particular aspect, no, I have to
be cautious in declaring anything, I have to consult him, no? And as of now, wala pa akong chance na makapag-usap sa kanya because ultimately, this is decision lies with him. Okay. And ang alam ko lang, ang dami namang merong mga ethics complaint sa Sa Senado. sa Okay. Opo. Senado. Sige. Oo. Sige po. So, So, attorney. yes. Attorney, sige. Yes. Ito ho, no. You have to consult him and ask him mismo ano ang kanyang desisyon dyan. Kailan ho kayo huling nakausap yung Senator Bato at kailan nyo siya balak kausapin? Well, last po talaga siya nakausap yung prior nung declaration ni Ombudsman natin ngayon doon sa kanyang radio program na may warrant na nga siya. I think the day before that nag-kausap kami, and then immediately after nung parang nagtawag ata siya sa akin nung Okay. after nung interview ni Ombudsman, no? Okay. Yun yung last, no? I don't know if he will call me. I will just wait for his call. Kung makatanggap ako ng tawag sa kanya, I will relay to you, and then perhaps we can have another interview. Mukhang ako naintindihan ko si attorney, ingat na ingat magsabi na nakakausap niya ang kanyang kliyente kasi baka nakabag ang telepono niya. Tama. Oo. Yes. Yung isang number ko noon na-hack. Okay. And Opo. kasagsagan ng Sige. KOJC. So, Sige, yun po. naintindihan po namin where you're coming from sa inyo pong pag-iingat kung kailan nyo sa huling nakausap at kung siya po kabalak nyo pong kausapin. So ngayon po, ano ang malinaw na maghihintay lang kayo ng tawag niya o kayo po magko-contact sa kanya sa alimampung kaparaanan to confirm po ano ba ang kanyang desisyon dito ho sa panukala ng ibang senador tungkol po dito sa kanyang munang hindi pagtanggap ng kanyang buwan ng sweldo at allowance? Well, I will also consult his family again, no? Okay. Yun nga lang, walang definitive na statement kahapon. So I will have to consult them again, and perhaps a situation may happen na baka bigyan nila ako ng directive or statement. Kasi nga po, ang napag-usapan namin kahapon is nagtatrabaho yung mga staff Apo, niya. yes sir. As you mentioned nga po, no. Oo, Tuloy naman, yun. wala namang problema sa sweldo ng staff kasi separate naman 'yun sa sweldo ni senador no. Opo, ang dito nga po kasing ethics complaint sa committee po ni Senator JV ay yung pong absence, no. Physical na absence doon po sa mismong plenaryo at committee meetings po ng Senado. So that's the point here. So ngayon sir, may ongoing po na ginagawa na investigasyon and eventually nga po hearing ang Ethics Committee. Paano po yan? Kung sakali po ba yung notice for Senator Bato na umattend dito po sa hearing na ito, nakakarating ho ba sa inyo? Papayag ba kayo na magkaroon ito ng decision in absentia? Wala ang inyong kliyente and the committee will decide dito po sa dito po sa reklamo na bakit sumisweldo absent naman siya. Yun lang po. Well, I will inform the committee na please inform them also that I am authorized to receive whatever notices na ipadala nila or maski yung opisina ni Senator can receive the notices, no? We will have to check. Hindi ko pa kasi nakita yung complaint mismo. We will have to check whether or not it is sufficient in form. O baka hindi yun in accordance with the form. So pwede natin mapadismiss yun. Kasi may mga mag-file ka ng complaint against a senator. Dapat sufficient, properly notarized ba yun or yung charges doon really is cites ultimate facts which accordingly charge a senator. Opo. Then we have to see, titingnan ko kung yung complaint na yun para makapagsagot kami ng maayos. Opo, At yes, kung sir. Opo. meron kaming depensa, of course, as a lawyer, we will interpose all the defenses available to us under the law. Oo nga, dapat din po talaga meron yan due process, no? Hindi pwede po Yes, arbitrary lang ito na sila Senator JV ang magdedesisyon without even hearing the side
of the senator, the good senator, ika nga po. Sige. So, sir, sorry po, no, kasi kami po makulit, no. If you Yes, yes, yes. notice, Okay lang. tawag kami Oo. ng tawag sa iyo para kumustahin po kung inyo na bang nakausap at kung nasaan na ang inyong kliyente. Ang inyong bang kliyente nasa Pilipinas pa? Ayan, sigurado ako. Kahapon na parang ang message is he is still in the Philippines. Okay. Yun ang yun ang pagkaintindi ko kahapon. Pero as to where in the Philippines, yan ang hindi ko alam. Meron bang kaisipan na siya pwede mag-apply ng asylum sa ibang mga bansa dahil nga dito sa claim din po, 'di ba, ng kampo ng mga Duterte that they are being persecuted. As to that, hindi umabot yung pag-uusap namin kahapon, no? Kung seek ba siya ng asylum. Hindi pa namin napag-uusapan yan. Okay, opo. Talaga bang meron ng arrest warrant? Kasi meron na pong trial na mangyayari dito po sa kaso ng dating Pangulo, and as you also know, yung mga co-conspirators po in-identify na kasama si Senator Bato. Talaga ho bang meron ng arrest warrant? Hindi lang inaanunsyo ho ng gobyerno, kumbaga ng malakasan, pero sa inyo bang pagkakaalam, talaga bang meron na pong arrest warrant? Sir, ito pwede kong sabihin na kakarating ko lang po galing Netherlands. I think 5 or 6 days ago. One of the purposes talaga doon, ngayon ko lang sasabihin, is really to verify that, no? Maski nga mga lawyers doon, nagsabi sa akin, hindi nila masabi kung may warrant o ala, pero posible rin na may warrant. So yan po ang fact ngayon na ang nagsasabi kasi, ang problema kasi dito, sir, is high government officials mismo ang nagsasabi na may warrant na siya. Ombudsman na dating DOJ secretary, DILG secretary. Pero ang problema, yung DFA, iba naman ang sinasabi. Ang sa kanila, they will not cooperate even if there is a warrant. Kaya nga, hindi rin nagsasabi na wala silang warrant. So, ang sa amin dito is, at saka walang assurance sa gobyerno kung paano ba ang treatment. Kasi kung may assurance sa gobyerno, no? Ito, sasabihin ko, kung may assurance ng gobyerno na yung warrant kung meron man, ay idaan nila through the judicial processes of the Republic of the Philippines, idaan nila sa korte. Sigurado ako, bukas kaagad, mag-appear yan si Senator Bato de la Rosa. Ang problema kasi, sir, yung pronouncements ng DOJ noon at saka yung DILG, na idiretso siya surrender pursuant daw to Section 17 of RA 9851, which according to our humble analysis, hindi naman ganun eh. Oo, na dapat pa rin idaan siya dito sa proseso ng ating 1987 Constitution at saka sa ating batas. Opo. Yun nga mga foreign judgments in civil cases under Rule 39, Section 48, kailangan pa ipa-confirm mo sa korte bago mo yan ipa-implementa dito. How much more an arrest warrant which will seek to curtail your liberty? Opo. It has to pass through the court processes here. Opo, Pero yung declaration ng gobyerno, diretso daw siya i-surrender. Hindi naman yan na aso o pusa na kusa lang, dalhin mo kaagad, Opo. ilagay mo kaagad sa maleta or sa kanyang lalagyan at idala mo sa eroplano, dalhin sa ibang bansa. Hindi naman po Opo. pwede yun. Senador Opo, yun opo, at opo. human being yun na may human rights. Apo, Yun lang. and, Yun lang po. Naunawaan po namin kasi nga nagkaroon na po ng president, di ba? Dito po sa pangyayaring ito. Opo. Kaya ganyan po ang Oo, inyong, si Tatay Digong opo, nga, yes, sir, yes, sir. Okay. respetado So, yun na pumunta kayo, napaka-popular hanggang ngayon. pumunta mismo kayo ng ICC, attorney, mismo doon sa ICC at nagkusisa kayo doon kung meron na ba talagang arrest warrant. Meaning talagang pumunta kayo doon sa ICC. Pumunta ako doon May mga Oo. pictures pa nga ako sa Facebook. Nasa Sorry harap kasi ako wala ng akong Facebook, hindi ko. sorry. Sorry boss. Oo. Pumunta talaga ako doon na of course, Okay. hindi ko naman pwede sabihin na yun ang purpose ko yan. Kunyari, ngayon ko lang sinabi na yun Opo. talaga isa sa mga pakay ko doon. Oo nga. At saka kasi coordination, to yung really mga- verify. ano, pero confidential ano po? Mm-mm. Confidential, no? Confidential nga daw confidential daw. So wala tayong Sige. magawa. But
the efforts are ongoing. I hope and pray na may Sige. confirmation soonest. Opo, sige. Naunawaan po namin. Sincerely ho, ako naunawaan ko where you're coming from. So, sir, magta-trial malamang kay VP Sara. Kailangan doon si Senator Bato. Ano po yun? Yung ba pakakataon na kahit na may mga banta ng aresto, sisipot na siya? Hindi, ganito. Sana kung sincero talaga yung ating gobyerno ngayon, yung presidente natin ay mag-issue ng declaration na wala nang maski isang Pilipino na dadalhin sa alinmang korte sa buong mundo Oo. kung hindi dadaan sa ating court processes. Kung meron siyang declaration, sigurado ako si Senator Bato, maski bukas kaagad, sisipot yan sa Senado. Maski recess ngayon, pupunta yan doon. Oo. At bibisita sa kanyang opisina. Sana, para walang makita naman yung sinseridad ng gobyerno, magpalabas sila ng deklarasyon na lahat po ng mga Pilipino, kung meron silang foreign warrants, no, ay idaan muna dito sa ating proseso, sa ating korte, sa ating 1987 Constitution para sigurado na si Senator Bato, in fairness also to Vice President Sara Duterte, ay maka-attend doon sa trial kung meron man. Opo, Kung hindi yes, kami sir. maisyuhan ng Korte Suprema ng TRO. Opo, yes sir. Okay, so attorney, dagang salamat kanimo bay ha. Alam niyo ho, again paumanhin, kami po'y makulit kasi nga po gusto ho namin kayo makapanayam. Una po, to get an update about your client at yung kanya pong mga desisyon sa mga issue ngayon. At ito nga pong, ito hong kinakaharap po na mga pagsubok ng Vice Presidente kung sakasakali po sa Senado. So Attorney Torion, sa uulitin bay ha. Dagang salamat kanimo sir. Daghan po kayong salamat, sir. Thank you very much for the opportunity. Opo, ingat po and regards kay Senator Bato kung niyo po makakausap. Salamat po na marami. Thank you. Yon, Attorney Israelito Torion. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.